po dito sa Abante News Online, mga kababayan, pahiya itong si Van Scarpio at itong si Sara Duterte na pigilan ang impeachment proceedings dyan po sa Kamara. Ito sabi dito, ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang posisyon ni Atty. Manasseh Scarpio na humihiling na pigilan ng impeachment proceedings laban sa kanyang asawa na si Vice President Sara Duterte. So ngayon, nasabi po dito, yung korte daw po ay ibinasura yung petisyon na humihiling, mga kababayan, na pigilan ng impeachment proceedings laban daw po dito kay Sara Duterte. Kaya naman pala, mga kababayan, ang ingay-ingay ni Harry Roque ngayon. Kasi nga, bigo itong si Man Scarpio na makuha ang suporta, mga kababayan, ng korte para tulungan siya na pigilan yung impeachment ni Sara Duterte. So ito, i-play po natin. Nabalita po na ibinasura ng korte sa Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ni Atty. Man Scarpio, ang asawa ni BP Sara, na humihingi sa hukuman ng temporary restraining order at injunction para pigilan ang pagsiwalat ng kanyang mga income tax filings na sinupida ng House Injustice Committee. Ang sabi ng hukuman, wala raw jurisdiction ang hukuman para paghimasukan ang isang constitutional function ng House of Representatives na mag-initiate ng impeachment complaints. Tama ba ho ito? Well, unang-una po, mali po yung mga napabalita na na-dismiss ang kaso ni Man Scarpio dahil walang merito. Hindi, binasura nga eh. Maliwanag naman na ibinasura, mga kababayan. Paano naging mali yung ibinabalita? Ibinasura nga. Totoo po, hindi po niya pinapipigilan yung pagdinig ng House Injustice Committee. Siyempre, abogado naman po si Atty. Man Atty. Man Scarpio. At alam niya na ilulusot pa, mga kababayan, ni Harry Roque, no? Obvious naman na talagang nabasura yung kahilingan ni Manasseh Scarpio, mga kababayan, na pigilan yung impeachment proceedings. Yun ang sinasabi ng korte. Ano gagawin natin? Diba, mga kababayan? And then yun din yung lumalabas sa iba't ibang pahayagan na ibinasura ng korte sa Quezon City, mga kababayan, yung kahilingan ni Manasseh Scarpio na pigilan yung impeachment proceedings laban sa kanyang asawa. Kasi nga, sinasabi ng korte na wala silang jurisdiction doon para pakialaman yung ginagawang trabaho ng Kamara, kasi tawag ng tungkulin yon at nasa saligang batas yun, mga kababayan, nasa konstitusyon yon. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Baho talaga ng mababang kapulungan yon, no? Ang kanyang pinigil talaga, yung pagtitiwalat ng kanyang mga income tax filings. Never niya ipinigil o pinipigilan ang pagdinig ng impeachment complaint. So ibig sabihin pala, mga kababayan, halimbawa, binuksan na ng Senate yung mga tax, yung mga resibo o mga tax ni Manasseh Scarpio na nakalagay doon sa kulay green na kahon. So ibig sabihin, pwede na palang buksan yon. Kung yun yung tinutukoy ni Harry Roque, kasi hindi nga pinigilan ng korte, mga kababayan eh. So kung hindi pinigilan ng korte yan at sinasabing trabaho yan, mga kababayan, let's say, pagpalagay natin, kung ang tinutukoy yung patungkol po dun sa kanyang pagbabawal na silipin, yung kanilang binabayaran tax, mga kababayan, ibig sabihin pala, kung hindi makikialam ang korte dyan, at yun ang sinasabi ng korte, di pwede palang buksan sa Senado yan at pwedeng makita yan ng taong bayan kung yun yung tinutukoy dyan. Laban kay BP Sara. Alam niya katungkulan yon ng House Injustice Committee at ang mababang kapulungan. Pero malinaw na malinaw dun sa batas na ang tawag ay National Internal Revenue Code na pinagbabawal sa lahat ng opisyalis ng BIR ang pagsasapubliko ng lahat ng tax filings ng mga taxpayers. At nang dumulog si Atty. Man Scarpio sa hukuman para pigilan nga ang pagsisiwalat ng ganitong mga tax filings, syempre, no, siya ipinanindigan lang niya yung karapatan na nakasaad na sa batas. Malinaw na malinaw yon. So tama ba ang hukuman? Sa tingin ko, hindi. Kasi nung siya mali daw ang hukuman, mga kababayan. Sabi ni Harry Roque, mali daw po yung korte ng Quezon City. Gawa ng desisyon na hindi po pwedeng paghimasukan ng hukuman yung trabahong konstitusyonal ng Kamara de Representante, para bagang ang hinihingi ni Man Scarpio ay pigilan yung katungkulan yun na rin yun. Impeachment complaints. Hindi. Ang gusto lang ni Atty. Man Scarpio ay ipatupad yung batas na nagbibigay ng privacy sa mga taxpayers. At dahil alam naman natin, kapag yan ay nasa publiko at malaking binayad mong tax, edi syempre, yung mga kidnappers, gaya na pinaghihin nila ang kidnapper ni Ramil Madriaga, tatargetin ka, no? So, yan ay para din sa seguridad ng mga taxpayers, no? At saka talaga namang
ano naman ang Yun na rin mga kababayan yung tinutukoy ni Manasseh Scarpio. Pigilan mga kababayan yung impeachment proceedings. Kaso nga lang ang problema, kahit pa sabihin maglabas ang korte ng ganyan, let's say natapos na yung Mayo 11, nagkaroon na ng botohan, okay na, na-transmit na sa Senado, kahit pa sabihin kahit pa maglabas ng resulta, ito pong korte ng Quezon City mga kababayan, at halimbawa let's say pumapabor dito kay Manasseh Scarpio, huli na. Kasi nga nagkaroon na ng botohan at na-transmit na sa Senado yung article of impeachment. Kaya nga kung titingnan po talaga natin mga kababayan, kung ang nais man dyan ni Manasseh Scarpio ay pigilan yung impeachment, wala talaga siyang magagawa dyan. Kasi nga, hindi naman talaga makikialam ang korte dyan. Kasi trabaho po talaga ng Kamara na gampanan ng kanilang mandato na nakasaad sa saligang batas, sa sinasabi ng konstitusyon. Ano po, anyway, tuloy pa natin. ang pakialam ng taong bayan kung magkano binayad ng tax sa isang tao, no? Yan ay sa panig lang ng gobyerno at ng taxpayers. Kung meron talagang ebidensya ang gobyerno na hindi nagbabayad ng tamang tax, edi magdemanda ang gobyerno, kaya kailangan nasa ng ebidensya. Pero hindi para yan sa publiko na malaman. So sa tingin ko, unang-una, mali ang report ng media na Takot lang kayo mabuksan at malaman ng taong bayan kung nagbabayad ba talaga ng tax si Man Scarpio Tsaka si Sara Duterte. pinasura ang reklamo ni Atty. Man Scarpio kasi pinipigilan niya yung pagdinig. Hindi po. Ang pinipigilan niya ay yung pagsasapubliko lamang ng kanyang tax filings. Ganun pa man, tama ba ang hukuman na wala siyang jurisdiction kapag ang rinireklamo ay isang konstitusyon nakasaad po sa ating saligang batas na kasama sa katungkulan, hindi lang po yung kapangyarihan, kundi katungkulan ng lahat ng hukuman. Kasama po ang Metropolitan Trial Court, ang Regional Trial Court, ang Court of Appeals at ang Supreme Court. So ay with grave abuse of discretion amounting to lack of or in excess of jurisdiction. Ano ibig sabihin po yan? Nakakatakot na English term na yan. Kapag wala sa poder, kapag labag sa saligang batas, kapag labag sa batas ang kahit anong akto ng taong gobyerno, po pwedeng idulog yan sa hukuman. So, hindi po ibig sabihin na palibasa, yan ang isang constitutional function ng Kongreso, hindi na po pwedeng idemanda sa hukuman. In fact, doon sa kasong hinain ko, nung panahon na ini-impeach si dating Chief Justice Davide, lininaw na hukuman. Katungkulan yan. Naputol na mga kababayan yung ano niya. Pero ang maliwanag kasi dito, nagdesisyon na ang korte sa Quezon City na talagang ibinabasura nila yung kahilingan ng kampo ni Man Scarpio or ni Manasseh Scarpio na pigilan ng impeachment proceedings laban po sa kanyang asawa na si Sara Duterte. At yun ay malinaw na sa mga kababayang Pilipino po natin na hindi nakikialam ang korte sa trabahong ginagampanan ng Kamara, kasi nga yung ginagawa ng Kamara mga kababayan ay tama po. Dahil yan po ay nakasaad sa kanilang sinumpaan tungkulin na nakasaad naman po sa saligang batas. Ano po sa sinasabi ng konstitusyon. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, lahat ng mga kaalyado ni Sara Duterte, gagawa sila ng paraan para pigilan po talaga mga kababayan itong proseso ng impeachment, lalo na kapag ka po ito ay nakarating sa Senado. Kasi nga may mga lumalabas na balita ngayon na susubukan talaga mga kababayang harangin na mga kaalyado ni Sara Duterte. Ito daw po nga impeachment laban po kay Sara, etong trial. Kasi nga sabi po dito sa News 5 Everywhere, mga kaalyado ni BP Sara sa Senado, posibleng harangin ang paglilitis sa impeachment mga kababayan. So ito, i-play po natin. Hindi nawawalang posibilidad na harangin sa Senado paglilitis kay Vice President Sara Duterte, lalo't may mga senador na kilalang kaalyado niya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, sakaling maitawid na nga ng Senado ito at may mga kumontrang senador, ano ang senaryo na nakikita mo? Jiggy, sakaling may kumontra sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court ay mauuwi yan sa botohan. At sa terminology nga ng Senado, they will divide the House. Yan ang sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. At bagamat kahit si Senator Lacson, naniniwala siya na kanila talagang jurisdiction at kapangyarihan nila yan at trabaho nila yan na mag-convene bilang impeachment court. Tandaan natin na bago maging impeachment court ay Senado sila. Ibig sabihin, anumang motion ng ihain sa sesyon, for example, ang pagkontra ng pag-convene ng impeachment court, kailangan talagang isailalim sa botohan. Kung sino ang mananalo sa botohan o kung ano man dyan, magkukonvene o hindi magkukonvene ang makakuha ng mayorya ng boto, ayan talaga ang mananaig bilang collegial body sila. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Pakinggan natin. Hindi mag-convene kung mananalo yung ganong boto? Yes, that's a possibility. Kasi nga, 24-member court ito, na kung ano yung sabihin ng majority, yun ang ruling ng court. So, Senate yung magdo-rule
as a body, kung magko-convene ba kami o hindi. I'm sorry, it's not the impeachment court who will decide by a vote of majority. So halimbawa pala mga kababayan, etong minority tumutol. So posible pala mga kababayan magkaroon ng botohan, and then kung makakaakit sila na mga kasamahan po nila sa majority at makakalamang sila sa pagboto na itigil na yung impeachment na yan, malaking posibilidad pala po na maitigil yan sa Senado at hindi po pala matuloy kung sakaling magkakaroon ng botohan. Ano po, at kung sakaling haharangin na mga kaalyado ni Sara Duterte dyan po sa Senado. Paano, Mean, kung sakaling yung mayorya ay hindi bumoto para mag-convene bilang impeachment court? Paano mangyari dito? Alam mo, Jiggy, masalimuot na usapin yan dahil sa ating konstitusyon ay sinasabi talaga may powers ang Senado at may jurisdiction sila over impeachment trial. And for the trial to happen, it has to convene to be an impeachment court. Pero kung yung mayorya nga ng mga senador ang talagang pumoto na hindi ma-convene itong impeachment court na ito, ang sinasabi dyan, posibleng itong isyong ito umakyat pa hanggang Korte Suprema. Narito muli ang bahagi ng point ni Senator Lacson. Grabe. Sinasabi ng Constitution, mag-constitute kayo as an impeachment court. Forthwith. Pwede may magdala ng case sa Supreme Court. Magruruling ng Supreme Court, kailangan mag-convene kayo. At yun nga, Mean, no, paano kung mag-convene naman ng Senado bilang impeachment court tapos ibaba ng Korte Suprema kasi may nakabinbin pa mga petisyon sa Korte Suprema din. So, paano magiging sitwasyon din dito? Speculative pa tong pag-uusap natin, ano? Hindi natin alam kung mangyayari yung senaryo na yan, pero just in case, Jiggy, sige, pag-usapan natin kung sakasakali na yung Korte Suprema ay maglabas naman, kabaliktaran, temporary restraining order para hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Ang sabi ni Senator Ping Lacson, just the same. Pagbobotohan muli ng mga senador kung susundin ba o hindi yung kautusan ng Korte Suprema. Bakit? Dahil nakasandig sila sa nakalagay sa konstitusyon na may jurisdiction ng Senado at powers over impeachment cases at impeachment trial. Pero nariyan din yung usapin, Jiggy, na para makasiguro na makonvene ang impeachment court na yan, dapat solid ang numero ng mayorya sa ilalim ng... Kasi sa totoo lang mga kababayan, may impeach po talaga si Sara Duterte sa Kamara. Dahil nga, 'di ba, may mga lumalabas na balita na nasa 215 na yung posibleng bumoto mga kababayan. And then malaki pa ang posibilidad na madagdagan pa po yan. Kasi eto, ano lang to yung 215 na pumabor sa Kamara, yun ay consultation pa lang. Malaki pa ang posibilidad mga kababayan na mas madagdagan pa ng suporta para ma-impeach talaga itong si Sara Duterte. Ngayon, ang problema na lang kapag nasa Senado na, kung ano ang gagawin nila diyan po mga kababayan sa usapin ng impeachment ni Sara Duterte, kung haharangin ba yan ng mga kaalyado ni Sara Duterte. Kasi nga malaki ang posibilidad na gawin din talaga nila yan katulad ng ginawa nila noon na kung saan pinagbotohan nila yung impeachment ni Sara. Liderato ni Senate President Soto. Bakit? Kasi ang nagtitreten naman talaga, Jiggy, na questionin at kontrahin yung pag-convene ng impeachment court ay taga-minorya. Kung naalala mo yung sinabi natin sa ating live nung nakaraang linggo, si Senator Robin Padilla yung nagsasabi ng possibility talaga na kontrahin nila yung pag-convene ng impeachment court. Pero kung magbotohan at talagang solid ang mayorya, and then mananalo sila. So matutuloy yung pag-convene ng impeachment court. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Lacson kaugnay sa usapin na yan. Wala namang ugong-ugong eh. Wala naman ditong sikretong kudita eh. At Mean, gaya nung nabanggit din ni Senator Lacson noong nakaraan, kumbaga naghingi siya ng advice sa isang former justice, yung mga iba senador na hindi rin abogado. Marami sa kanila ay talagang naghahanda na, no? Bagamat sabi nila hindi naman bilang parang sigurado na sila na may impeachment trial na mangyari, pero mainam na nga nahanda. At isa sa mga paghahanda at napag-uusapan ng ilang mga senador ay magtalaga ng isang tinatawag na impeachment manager. At yan nga ay posibleng si Senator Kiko Pangilinan bilang isang abogado. So ano ba ng isang impeachment manager? Basically, ang sabi sa atin ay magtitimon siya doon sa impeachment court and make sure na nasusunod ng maayos yung proseso, yung rules of court at yung rules of impeachment. Pero nothing is final yet, Chiki, kasi kailangan mayorya ang magtakda niyang impeachment manager na yan at syempre dapat tanggapin ni Senator Pangilinan yung trabaho na yan dahil ayon nga sa kanya, nung nakausap natin siya kanina, marami pa siyang ibang responsibilidad sa Senado at ayaw niya ring mapabayaan yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Lacson at Senator Kiko Pangilinan. Pakinggan natin. It's just a suggestion, so wala pang final. Pero tingnan natin. It's really the decision of the majority. Parang sara ng tindahan. Mostly administrative. Just for the smooth, orderly proceedings. Mainam na yung merong lawyer doon sa... Si SP hindi rin lawyer, nagka-crash course nga siya. Pero mas mainam na yung lawyer na sanay sa trial law. Para more or less, masisignalan niya man lang si SP na yung objection would be overruled or sustained. Di ba? Tama.
Jiggy, again, hindi sa pinangungunahan, pero let's just walk through the possible calendar, especially by next week. That's a critical week, ano? Ang sinasabi ng Senate President Soto, kung sakasakaling matuloy yung botohan ng Kamara at kung sakasakali nga na ma-impeach si VP Sara by May 11, that is Monday, they're expecting na matatransmit ang articles of impeachment sa Senado by Tuesday, and then ire-report out yan sa plenaryo ni Senate President Soto, and then by May 13, which is Wednesday, inaasahan nila makakapag-convene na sila bilang isang impeachment court. Diba? Or at least mapag-usapan, mapagdebatehan ang pagko-convene bilang isang impeachment court. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. O ayan mga kababayan, so malaki ang posibilidad na harangin talaga yan ng mga kaalyado ni Sara Duterte sa Senado. Ngayon ang problema na lang dyan, kung makakakuha ba ng sapat na boto mga kababayan na ito mga kaalyado ni Sara Duterte para maibasura ito pong impeachment trial kung sakasakali mga kababayan. Kasi nga, ang balak siguro nila, itutulad nila doon sa ginawa nila noon na pinagbutuhan mga kababayan hanggang sa naitago na nga sa salitang archive yung impeachment ni Sara Duterte. Pero kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po sa usapin na ito? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito mga kababayan sa issue po na ito? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.